So ngayong araw nga, nakatanggap tayo ng 11 payout. Parang kailan lang, mag-1 year na ako sa mga boss ko. And thank you din kasi meron 31 ng December, di ba? Ang sahod ko is 24,892. Pero nakatanggap ako ng 24,900. Kung baga, binuo nila upan yung aking sahod. O, di ba? Kahit kuripot yung employer ko, nagbubuo naman siya ng sahod. And siya lang yung employer ko na ganun, ha? Kasi lahat ng employer ko, kapag halimbawa ang sahod is 24,805, barya yung ibibigay, hindi niya ibubuo. Pero ito sila upan, binubuo niya eh. Kaya good thing din na meron akong sahod na ganito. So ipapalipad na natin to sa Pilipinas. Hindi na to magtatagal sa kamay ko kasi nga maraming naghihintay dito yung sumahod ang isang OFW, diba? Ay nako, siguro matitira lang sa akin dito 500 ganon, pangbili ng kape, toothbrush, Colgate, shampoo. Yun lang ang matitira sa akin, pero okay lang. Masaya ako kasi nakabigay na naman tayo ng pangsuporta sa Pilipinas. Yun naman yung dahilan kaya tayo nagtatrabaho dito, di ba? So, paliparin na natin to. Tapos na tayo magpadala, no? Ang natira kong pera is 1, 2, 3 3,500. At least, sobrang saya ko kasi nagampanan ko ulit ng aking obligasyon sa Pilipinas. Bakit kaya ganun, Ang tagal ko na dito sa Taiwan pero never ko na solo ang sahod ko. Lahat yun pinapadala ko sa Pilipinas. May matira man, konti lang. So may natirang 3,500. Siyempre, makapambili ko na rin ng gamit ko. Ay, nako. Pinapadalan din yung mga magulang ninyo. Kasi lagi ako nagpapadala sa parents ko eh. Every month yan, mula nung naging OFW ako, nagpapadala ako ng pera sa mga magulang ko. Nagbibigay ako 10,000 to 9,500, ganun. Depende sa laki ng rate. Diba? Malaking tulong na rin yun. Every month yan, nagpapadala ako. Hi, bye-bye!